Kay Soto laban sa player ng Hungary na kabilang sa team ng Kawasaki, inaabangan na. Donovan Mitchell at Paolo Banchero, Cleveland Cavaliers laban sa Orlando Magic, tikit at mainit ang naging laban. Nasa final last 2 games na tayo ng Yokohama at makakalaban nila ang team ng Kawasaki Brave Thunders para sa kanilang last 2 games. Makikita natin kung tatapusin ba ni Kay Soto ng malakas ang kanyang Japan B1 B-League stint at kung makukuha ba nila ang panalo sa kanilang last 2 games. Isa pa ring challenge ang larong ito para kay Kay Soto dahil maging ang mga kalaban nilang import ay talagang tatapusin nila ang kanilang Japan B1 B-League stint na naglalaro ng malakas para sa scouting report dahil mas mapapansin nga ang huli nilang laro dito sa Japan B1 B-League at yung work ethic na rin na hindi nga sumusuko ay kanilang maipapakita sa kanilang last 2 games. Mas gusto ng mga scouts ang mga players na maganda ang work ethic at attitude sa larong basketball kaysa sa mga petics na mga players. Makakalaban o makakamatchup ni Kay Soto madalas ang mga import ng Kawasaki sa loob ng paint at ito ay sina Roscoe Allen, Nick Fazekas, Thomas Wimbush at si Jordan Heath. Itong si Roscoe Allen ay player ng Hungary kaya daladala niya ang laro niya sa kanilang national basketball team na siya namang gagamitin niya laban kay Kay Soto o sabihin na natin na veterano na ito sa high level competition ng basketball. Nick Fazekas naman hindi na bago sa karamihan sa mga Pinoy dahil nakapaglaro na ito sa PBA at humakot rin ito ng maraming parangal sa Japan B1 B-League. Thomas Wimbush, isang malakas na player naglaro sa NBA J-League at ang position niya ay isang forward. Meron pa silang Jordan Heath na mula naman sa Euro Cup. Kung titignan natin ang lineup ng Kawasaki ay solid nga rin lalong-lalo na kung naglaro ang lahat ng kanilang mga import laban sa team ng Yokohama. Ito ang magiging huling laro ni Kay Soto sa Japan B1 B-League at makikita natin ang mga susunod nilang hakbang bago ang Olympic qualifiers at ang NBA Summer League. NBA naman tayo at Cleveland Cavaliers laban sa team ng Orlando Magic, Donovan Mitchell para sa Cavs at Paolo Banchero naman para sa team ng Magic ang may malakihang ambag sa game na ito. Donovan Mitchell umatake sa basket sa play na ito, Eurostep pa nga nakaiwas sa naglalakihang mga defender. Banchero na nga ang nagbabantay dito kay Donovan Mitchell pero ganda ng paglusot sa baseline ni Donovan Mitchell na iwan ang depensa nitong si Banchero. Donovan Mitchell umikot na naman, merong pa step back sabay bitaw ng mid-range, pasok ang kanyang tira. Maganda ulit ang galaw ni Donovan dito, iniwan ang kanyang mga defender na pa-euro na naman at kapag malapit nga rin siya sa ring na walang nakadikit na defender ay pumapasok nga rin talaga ang kanyang tira. Donovan Mitchell dumaan sa gitna ng depensa ng Magic, nakalusot para sa isang layup at nahihirapan nga rin ang Magic na malimitahan itong si Donovan Mitchell sa game na ito. Fast break ng Cavaliers, pinasa ni Mitchell, mintis ang tira ng kanyang kakampi pero itong si Mitchell hindi huminto, dumiretso para sa isang follow-up play, pasok ang tira. Fast break na naman, 3 versus 1 ang eksena na iwan ang players ng Magic dito, easy dunk na lang para dito kay Donovan Mitchell. Lumalayo ng konti sa score ang Cavaliers sa oras na ito ng laro. Banchero naman fake papunta sa left side niya, biglang ikot sa kanyang right, nakalapit sa basket, easy layup nga rin ang nagawa. Assist ang nagawa ni Donovan Mitchell dito para naman kay Evan Mobley, plus 2 points para sa team ng Cavaliers. Banchero naman ang sumagot, hindi na nakasabay si Mobley sa pag-angat ni Banchero, kitang-kita ring walang depensa, pasok ang mid-range. Nadepensahan ng Magic si Mitchell sa pagkakataong ito pero Mobley naman ang nakaabang para sa isang putback play. Nag-abang sa loob ng paint itong si Banchero, kumagat ang depensa ng Cavs sa kakampi niya kaya naman nalibre na itong si Banchero para sa isang two-handed slam. Donovan Mitchell naman biglang pull up, pasok ang kanyang tira. Ganda ng pa-rainbow na tira ni Banchero laban sa depensa ng Cavs, pasok ang kanyang tira dito. Naging dikit nga rin talaga ang larong ito para sa team ng Magic at Cavs at lumabas pa rin na panalo ang team ng Cavaliers dito, 1 point lamang ang lamang. Donovan Mitchell dire-diretso na nga lang sa basket, depensa ng Magic kanyang giniba sa play na ito. Banchero naman mahigpit ang depensa sa kanya sa pagkakataong ito, papaubos na rin ang oras sa 4th quarter, last 2 minutes pero Banchero umangat pa rin para sa jumper, pasok ang kanyang tira, palitan na lamang ng lamang ang dalawang teams habang papaubos ang oras. Last minute ng laro, mas naging mahigpit ang depensa ng bawat team, mintis ang tira ni Banchero, rebound nakuha ng Cavs at lamang pa sila ng dalawa. Sa sumunod na play, maganda ang play ng Cavs dito, napakagat nila ang depensa ng Magic, nakalusot ang pasa papunta kay Mobley, easy basket ang kanyang nagawa dito, 100-98 lang ang ating score, 40 seconds ang ating oras sa 4th quarter. Wagner naman na ipasok ang kanyang layup, 102-100 na ang ating score. Magic hindi pa nga sumusuko sa game na ito. Nagmintis pa ang Cavs sa play na ito, 2 points lang ang kanilang lamang, bola napunta sa Magic pero sa opensa ng Magic na depensahan ng Cavs itong si Wagner, butata ang inabot niya kay Mobley habang papaubos ang oras sa 4th quarter. Nauwi sa foul game, Donovan Mitchell na ipasok ang kanyang dalawang free throws, 4 na ang lamang ng Cavs. Huling hirit sa opensa ng Magic, 3 ni Banchero kanyang naipasok pero hindi ito sapat, lamang pa rin ng isa ang Cavs at naubos na nga rin ang oras. Panalo ang Cavaliers sa game na ito, sila na ngayon ang nangunguna sa best of 7 series, 3-2 ang score natin. Pansin
natin na hindi na nga gaanong ginagamit sa playoffs ang mga rookie na kasama noon ni Kai Sotto sa NBA Summer League at sa team ng Magic na sina Jet Howard at Anthony Black. Veteran star players pa rin ang nagdadala o nagbubuhat ng kanilang team. Donovan Mitchell ng Cavaliers laban naman dito kay Paolo Banchero at sa kanilang Game 5 Cavaliers ang panalo. Pwedeng tapusin na nga ng Cavs ang serye sa Game 6 o pwede naman na makatabla pa nga ang Magic at mauwi sa Game 7 ang seryeng ito.